Samantala, sa kailaliman, ang undead na kaharian ay nasa East in the Ghost Forest. Isang bata na nilagyan ng buong baluti at isang espada ang nanginginig na ngayon sa takot. Ang pangalan niya ay Yuni, at nahiwalay siya sa kanyang ama. Maraming nagbabantang mata ang nakatingin sa kanya ngayon. Nagsimulang lumabas ang mga nilalang na nakatingin sa kanya. Tumalon sila papunta kay Yuni. Sinasabi ng mga ito na may nanghihimasok. Sa pananambang na iyon, nabalisa ang mga ibon sa paligid ng kagubatan. Isang malakas na ingay na humihingi ng tulong ang narinig. Kinabukasan, ang halimaw na ito ay abala sa pagkain ng ilan sa mga kalansay na sundalo sa isang kalapit na lugar. Tapos may nakita ito sa malayo. Ang mga patungo sa kanilang daan ay isang grupo ng mga kalansay na sundalo. Ang mga ito ay nagsimulang umatake sa berdeng nilalang. Mabilis nilang na-overwhelm siya dahil sa kanilang numerical advantage. Isang kalansay na sundalo na may kapa at helmet ang lumitaw habang nakasakay sa kanyang kabayo. Ang isang ito ay naghatid ng huling suntok sa berdeng nilalang. Ito ay si Wu. Nakakuha siya ng karanasan mula sa laban na iyon, at siya ay nasa ika-5 antas na ngayon. Ibinunyag din na ang helmet ay nagbigay daan sa kanya upang makontrol din ang mababang antas ng mga kalansay na sundalo. Sa undead na hukbong ito, inangkin niya na sakupin niya ngayon ang buong kagubatan. Naputol ang pagdiriwang ni Wu nang may narinig siya mula sa malayo. Ang nag-iingay ay si Yuni. Pilit pa rin niyang tinataboy ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya kagabi. Nataranta ang pangunahing tauhan namin dahil alam niyang may problema ang batang iyon. Nagtataka rin siya kung bakit may tao na bata sa bahaging ito ng kagubatan. Sinubukan ni Yuni ang kanyang makakaya, iniindayog ang kanyang espada habang umiiyak na pabayaan siya ng mga halimaw. Dito pumasok ang aming magandang lumang skeleton na si Mac. Itinaas niya ang kanyang espada at nagdeklara ng pag-atake na may mabilis na paggalaw. Nabalot ng asol na kumikislap na ilaw ang lugar. Nakakuha si Wu ng isa pang kasanayan na natalo ang mga halimaw sa isang pagkakataon. Naiwan si Yuni na tulala habang nangyayari ang lahat ng ito. Sa isang kisap mata, nawala ang mga halimaw, at ang natitira na lang ay nakatayo siya sa hindi nagalaw na lupa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita ang isang kalansay na sundalo na umaatake sa mga zombie na sumusunod sa kanya. Nanginginig pa rin si Yuni sa takot. Napansin ito ng aming pangunahing karakter, at sinuri niya kung ano ang ginagawa ng bata sa ganitong uri ng aura. Sinubukan ni Wu na tanungin si Yuni kung ayos lang siya. Hindi niya alam na nakakatakot talaga siya. Nanlaki ang mata ni Yuni sa takot. Akala niya ay tungkol na siya ngayon. Para kainin nitong skeleton soldier. Tumalon pa atras ang bata hanggang sa matamaan niya ang bato. Sinabihan niya si Wu na huwag lumapit sa kanya. Ang pagkilos na ito ay nalitaw sa RMC. Napaharap lang si Wu sa bomba nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Hindi sinasadyang natakot niya ang isang tao na bata. Pagkatapos noon, sinubukan niyang makipag-usap kay Yuni. Ang kanyang mga aksyon ay isinalin pagkatapos na nagsasabing sinusubukan lamang niyang tulungan siya. Tinanong siya ni Yuni kung ganoon nga ba, at nabigla ito kay Wu. Tuwang-tuwa ang aming pangunahing tauhan na may nakaintindi sa kanyang ibig sabihin. Akala niya ay makakausap na niya ito. Kasama ang taong ito, normal. Sa kanya nalaman ang pangalan ng batang ito. Ibinahagi rin ni Yuni na siya ay iniwan sa lugar na iyon ng kanyang ama, na siyang naghain sa kanya sa paglilitis. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay Wu. Sinabi niya na walang ama sa kanilang tamang pag-iisip ang mag-iiwan ng isang bata na mag-isa sa kagubatan na ito ng aswang. Naguguluhan pa rin si Yuni. Alam niyang hindi iyon sinasadya ng kanyang ama. Ngunit ang mahalagang bahagi ay talagang gusto niyang bumalik sa bahay.
Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Wu kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Alam niyang hindi niya kayang iwan si Yuni sa ganitong estado. Ngunit ang pagdadala ng batang ito ay magiging hadlang din sa kanyang pakikipagsapalaran. Muli niyang nilinggan si Yuni at nakita niya ang cute na maliit na mukha nito. Halos mabulag ng matengkad na mga mata ng bata si Wu sa cuteness. Kaya nagpasya siyang tulungan siyang makauwi. Nagpasalamat si Yuni sa aming pangunahing karakter. Napakahirap lang nitong pigilan. Pagkatapos nito, muling tinawag ni Wu ang kanyang kabayo, dahil magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit mula sa pananaw ng kabayong ito, si Yuni ay umaagos na may malakas na aura. Natakot ang kabayo. Alam nitong bayani ang batang ito, at mamamatay ito sa paglapit lang sa kanya. Saka ito nagsimulang tumakbo palayo sa kanila. Nay na si Wu sa pag-unlad na ito. Wala siyang ideya kung bakit mababaliw ang kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan ni Wu ang kanyang kabayo, at handa na sila para sa kanilang paglalakbay. Tinawag pa niyang Skeletal Legion ang kanyang grupo. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang destinasyon, nagpatuloy si Wu sa pagkanta ng isang kanta para palakasin ang moral ng kanyang mga sundalo. Kasama pa rin nila si Yuni. Nag-iisip pa rin ang bayaning ito kung iuuwi siya ng mga kalansay na sundalo. Ayon sa mga tsismis na narinig niya mula sa kanyang ama, ang mga nilalang na ito ay dalubhasa sa pagdukot at pagbebenta ng mga bata. Nang mapagtanto niya ito, nanlaki ang mga mata ni Yuni. Akala niya ay tapos na ito para sa kanya. Ngunit si Wu at ang kanyang kalansay, ang Legion, ay nagpatuloy lamang sa pagtakbo pasulong. Pagkatapos ay nakita nila ito, lahat ng nasa harapan nila. Sinuri ng aming pangunahing karakter ang mga direksyon, at nalaman niya na mayroong bayang ito na tinatawag na bayan ng mga patay. Iniisip niya kung talagang nag-e-exist ang lugar na ito. Ibinaling niya ang atensyon kay Yuni. Ang batang ito ay nagsimulang kumapit sa isa sa mga sundalo ng kalansay sa takot. Akala niya ay tungkol na siya ngayon para mamatay, pero nilagpasan lang siya ni Wu. Sinabi ng isang ito na ang kanilang destinasyon ay nasa kabaligtaran na direksyon, na naging dahilan upang ang kanilang mga pagsisikap ay mapunta sa wala. Ang aming pangunahing karakter ay mas determinado na makarating sa bayang ito. Naisip niya na magagamit niya ito. Pagkakataon upang matuto ng higit pa tungkol sa mundong ito. Nagpaplano rin siyang i-upgrade ang kanyang kagamitan para makalaban niya ang mas malalakas na halimaw. Habang sumusugod siya, kinausap ni Wu si Yuni. Sinabi niya sa bata na dahil ipinadala siya doon para sa paglilitis, hahayaan niya itong labanan ang mahihinang halimaw sa daan. Ngunit kung makatagpo sila ng isang makapangyarihan, dapat lang siyang pumunta at magtago sa likuran. Dahil sa pahayag na ito, nawala ang pagdududa ng batang ito tungkol kay Wu at sa kanyang Skeleton Legion. Pagkatapos ay nagpatuloy ang kanilang grupo sa kanilang paglalakbay, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Wu sa lahat na huminto sa paggalaw. Nakangiti niyang sinabi sa kanyang mga alipores na may nahanap na talaga siyang maraming experience points. Sinabi niya na ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Sa pamamagitan nito, inutusan ni Wu ang lahat ng kanyang mga kalansay na sundalo na sumulong. Pinangalanan pa niya ang ilan sa mga ito. Ang mga nasa unahan ay sina Gu Sheng, Tai Dan, at Xiaozo. Ang target nila ngayon ay itong skeleton dragon na nasa kalagitnaan ng pagtulog. Ginamit ng mga sundalo ang mga malalaking bato sa paligid nito, at matagumpay nilang napalibutan ito. Ngunit ang kanilang presensya ay nagpaalerto sa dragon, at ito ay nagmulat ng kanyang mga mata. Mayroon itong lilang, nakakatakot na liwanag na nakasisilaw. Pagkatapos ay tumayo ang skeleton dragon at nagpakawala ng malakas na dagandong.
Ito ay higit pa sa sapat upang takutin ang mga sundalo at maging si Wu. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling magising ang nilalang na ito. Ang Skeleton Dragon pagkatapos ay gumawa ng hindi kilalang spell na ito na ginawa niyang kontrolin ang mga buto sa katawan nito. Ang mga buto ay ipinadala sa paglipad patungo sa lahat ng mga sundalo. Ang mga mababang antas na ito ay walang oras na mag-react sa malakas na pag-atakeng ito. Karamihan sa kanila ay natalo sa isang iglap. Ang isa sa mga buto ay ipinadala din kay Wu, at muntik na itong tumama sa kanya. Ngunit napagtanto niya na ang pag-atakeng ito ay talagang hindi para sa kanya. Ang buto ay papunta na ngayon kay Yuni. Sigaw ni Wu at binalaan ang batang ito tungkol dito. Ang babala ay hindi nakarating kay Yuni, dahil ang batang ito ay nakapikit na at inihanda ang sarili sa pag-atake. Sa kabutihang palad, yumoko si Yuni, at hindi nakuha ang buto. Nakahinga ng maluwag si Wu. Akala niya ay napakaswerte ng batang ito. Alam niyang kung nataman si Yuni, katapusan na niya. Ang bayaning ito ay nagtago at sumugod patungo sa aming pangunahing karakter. Sabi ni Yuni, takot na takot siya. Sabay takbo din ni Wu papunta sa kanya. Ang isang ito ay walang oras upang magpahinga dahil nakita niya ang isa pang buto na pinalipad. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang pagkakataong umiwas, dahil nasa kalagitnaan pa rin siya ng pagtakbo patungo kay Wu. Nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Nadapa si Yuni mula sa bato, at natambo siya. Nagulat siya, at napaawang ang kanyang bibig nang mapagtantong muli siyang naligtas. Samantala, si Wu ay may ganitong uri ng ekspresyon. Nalaglag pa ang panga niya nang isipin na anak ng swerte si Yuni. Bumalik sa Skeleton Dragon. Tapos na ang pag-atake nito. Ngunit ang isang ito ay malinaw na gumawa ng ilang malubhang pinsala sa Skeleton Legion. Napagtanto na ngayon ng ating pangunahing tauhan ang sitwasyong kinalalagyan niya. Halos lahat ng kanyang mga sundalo ay nalipol. Pero sinabihan pa rin niya si Yuni na pumunta at ipagtanggol na lang ang sarili habang inaalagaan niya itong dragon. Sumugod si Wu patungo sa Skeleton Dragon na may ganitong determinadong ekspresyon. Naisip niya tuloy na pinoprotektahan talaga siya ni Uncle Bones. Sinabi pa niya na kahit pangit ang buto ng kanyang tiyuhin, mabuti pa rin itong tao. Nagsimula na ang laban ni Wu at ng Skeleton Dragon. Ang aming pangunahing karakter ay maaari lamang gumawa ng isang pinsala sa bawat hit. Nakita ito ni Yuni at naisip na nasa panganib si Wu. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ang mga lalaki ay dapat maging matapang at hindi umatras. Mabagal na pamwesto si Yuni patungo sa Skeleton Dragon. Ginamit niya ang mga malalaking bato upang itago ang kanyang plano. Muli niyang sinuri ang sitwasyon ng labanan, at patuloy pa rin ito. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit na sa kanila si Yuni. Si Wu, sa kabilang banda, ay may determinadong ekspresyon pa rin sa kanyang mukha. Sinabi niya na, sa kanyang mga taon ng karanasan sa paglalaro, nasanay na siya sa mga ganitong uri ng pugiling. Ang mga hardcore na manlalaro ay hindi magpapatalo, kahit na tumagal ng oras at oras upang talunin ang isang kalaban. At habang ang Skeleton Dragon ay okupado kay Wu, ginamit ng Yuni ang pagkakataong ito para salakayin ito. Nataman siya, at ang kanyang pinsala ay humigit kumulang $666. Isang hampas, at umungal ang dragon sa sakit. Hindi inaasahan ni Wu ang sitwasyong ito at sinabi sa Yuni kung ano ang ginagawa niya doon. Dahil ang dragon ay nakatanggap ng malaking pinsala mula sa pag-atake ng bayani, ang atensyon nito ay nakatuon na ngayon sa Yuni. Ang Skeleton Dragon ay nagsimulang lumapit sa unibersidad. Noong una, sinimulan nitong amuyin ang amoy ng bida, at natarante ito.
Ginamit ni Yuni ang pagkakataong ito para mapunta ang isa pang pag-atake sa dragon. Ang isang ito ay nabank ng bayani ng isa pang 666 na pinsala. Naiwan doon si Wu na tulala. Hindi siya makapaniwala na ang isang taon na bata ay maaaring makapinsala sa malaking skeleton dragon na ito ng ganoon kadali. At dahil ang mga bagay ay pinapaboren ang kanyang panig, kinuha ng Yuni ang mas kumpiyansang paninindigan. Ngayon, hindi na siya natakot. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na siya ay isang matapang na tao. Nagpa siya ang bayaning ito na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake laban sa dragon. Ang aming pangunahing karakter ay nakatitig lamang sa kung paano nagbabago ang mga bagay sa kanilang panig. Patuloy na hinabol ni Yuni ang kalansay na dragon habang sinasabing ang pag-ibig at katapangan ang magpapalakas sa kanya. Malapit nang matrap ang isang ito habang tumatakbo patungo sa bangin. Ngunit hindi nito napansin ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay dahil sa takot na mabomba ng Yuni. Dahil wala talaga itong sapat na pakpak para lumipad, ang skeleton dragon ay malayang nahuhulog na. Bumaba pa rin ang panga ni Wu, dahil hindi siya makapaniwala na ang maliit na batang ito ay nakapatay ng isang makapangyarihang skeleton dragon. Nag-level up din siya hanggang 7. Noon niya napagtanto na baka si Yuni talaga ang bida na karaniwan niyang ginagampanan sa mga nobela. Inihambing pa niya ito sa dati niyang karakter, na pumatay sa hari ng demonyo ng 999 na beses. At dahil isa siyang halimaw, natakot siya para sa kanyang buhay. Ang aming pangunahing karakter ay nagsimulang makipag-usap kay Yuni. Ang eksenang ito ay nagpadala ng ilang panginginig sa batang ito. Nagbago tuloy ang ekspresyon ni Yuni, at nag-puppy eyes pa siya. Tinanong niya ang kanyang tiyuhin kung talagang iiwan siya nito. Nangako pa ang batang ito na magiging mabuting anak siya at tutulungan pa niya si Wu na talunin ang mga masasamang tao. At dahil sobrang cute ni Yuni, nabihag na naman ang skeleton soldier na ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang timbangin ang kanyang mga pagpipilian. Akala niya delikado talaga si Yuni, pero magagamit niya pa rin siya dahil may makapangyarihang katangian ang batang ito. Nakuha ni Wu ang diwa ng sitwasyon at nagkaroon ng ganitong uri ng ngiti. Nakita ito ni Yuni at medyo natakot. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Tuwang-tuwa si Wu dahil napakadali niyang nalinlang ang bida. Maya-maya, bumungad sa kanilang harapan ang isang bato na may pangalan ng bayan. May ilang set ng rules and regulations bago makapasok ang isang tao sa lugar. At dahan-daang narinig ni Wu silang lahat. Ayaw niya talagang gumawa ng gulo. Lalo na dahil kailangan niya munang mangalap ng ilang impormasyon. Sa loob ng bayan, ipinagbabawal ang pakikipaglaban at paggamit ng mga kasanayan dahil hindi ito labanan.